Hey guys, welcome to Katotok. You guys hearing me? Sound audible ba tayo? Ayan, may nakita na akong 5 listeners. Hindi ko kayo guys ma-shout out kung hindi ko malalaman kung tagasan kayo. Hello, hello. Pa-comment naman kung mga tagasan tayo. Welcome to Katotok. No? Ang boses ng pag-asa ng District 3820. Ang Katotok po ay hatid sa inyo ng Public Image Committee. And I am King Lee, your host from Rotary Club of Pagsanghan. Hello, may nagpagsangan ba dyan? Hey guys! Ayan. I was commenting. Okay ba na mag-comment so I can see you? Ayun, Rotary Club of Yes, Nova Mayo. Nova. Hello po. Nakakakita na 10 viewers as of the moment. Hello po. Hi. Pa-comment naman po kung mga taga-saan club kayo. So I can mention you. Ayan. This episode, this is special because this is for our young professionals, no, for our Rotaractors. So if you are one of the Rotaractors, please say hi. Hello. Ayan. Nakikita ko, nag-comment na tayo ulit. Pa-comment ulit, guys. Medyo meron lang tayo na problem pagdating sa internet connection. Kaya please let me know kung naglalag po ako. No? So I can slow down. Ayan. Again, my name is King Lee. And I'll be your host from Rotary Club of Pagsanghan. Mga katutok, samahan po niyo ako sa panibagong episode na title na Join Hands for Hope. Our Starving Youth Engagement and Rotary International District 3820. Ayan. Yes, please slow down. Hello po. Ayan, sige. Mag-slow down lang po ako para mas marinig po ninyo ako. No? So, again, you know what? Sa mundo kasi natin, patuloy siya nagbabago, no? So, kapag nagbabago yung mundo natin, mayroong mga grupo ng tao na kayang mag-shape kung ano yung future nito. And what we can say is, this is the young people. Tayo yun, mga kabataan. Young people are the driving force behind positive change, innovation, and a brighter tomorrow. Naniniwala ba doon? Please comment yes. Sa episode na to, i-explore natin yung ano ba yung nasa isip ng mga young individuals, ano ba yung nasa isip ng mga youth leaders natin, ano ba yung kaya nilang ibigay sa community natin. And that's why I want you to be more engaging on this episode. Yan, 11 listeners, hello po, hi. Ayan. Thank you sa mga nagko-comment, no? Thank you po sa mga nagko-comment. Please comment down. Ayan. And I would like to invite everyone to please follow and like our page. Kasi dito po natin ilalagay announcements natin for the coming days para updated din po kayo sa mga nangyayari sa loob ng District 3820. No, hangarin po ng Katotok na ibigay po sa masa ang pag-asa, no, dahil po sa inyo ng ating Rotary Club na bawat bayan, ng bawat probinsya na ating kinabibilang. Okay. Ayan. 9 listeners po, comment naman. Pa-comment naman po na, hi.
Coliano from RC Pagsangan. Gusto ko lang po magpasalamat no, sa aming presidente na nagpatuloy sa amin sa kanilang tahanan. Dahil nga po sa challenge natin pagdating sa internet connection. No? May parating na bagyo, no? Mag-ingat po kayo. No? So, kasi everyone, so habang naghihintay po tayo sa iba nating mga kasama, 16,000 listeners. Hello, Rotary Club, Tubuyaw Circle. Wow, we have from Rotary Club Davao, Candace Diao. Hello po. Grabe, no? Inaabot natin ang Visayas, Mindanao. Mga friends, and watch the Katotok segment, especially our Rotary actors. So, for the past, kahapon nagdala tayo, no? Nag-post tayo sa social media ng Katotok. Ano ba yung pinaka-the best experience mo bilang isang Rotary actor? Ano ba yung pinaka-the best moment mo to be part of the specific youth organization, a specific international youth organization, no? Madaming sumagot, madaming nagbigay ng kanilang mga insights, no? So that's why pipili po kami ng top 6 sa mga yan para manalo, no? We also have from Rotary Club of Naga, Ronnie Z. Valenciano Jr. Hello po, kamusta po kayo? Hello po from Rotary Club of Metro Malvar and Rotary Club, no, of Metro Malvar. Maraming salamat po sa pag-tune in. We also have Diane Pauline, Rotary Club of Lukban, Rotary Club of Metro Sagon, Rio Sumalo. Hello, kamusta po kayo? Ayan, salamat po sa ating mga presidents, no, na kasama po natin yung whole creating presidents from Rotary and Rotary Clubs of our District 3820. Ayan, so, nagdalag po ba ako? Hindi naman. Okay naman po ba yung connection ko? Okay naman ba yung boses ko? Okay. Wow, Met po Source 1. Thank you so much po sa pag-support ninyo sa Katotok, no? Pwede ba itag din yung best friend ninyo sa Hotarap? Sige nga, meron bang magtatag ng best friend niya? If you have, kapag sinabi natin Hotarap, sino yung unang tao na nasa isip ninyo? Who is that someone na very special sa'yo as a Rotary actor? Sige nga, i-comment mo nga dyan sa ano natin, sa comment box natin. Yan. Sino yan? Rotary Club of Tiaong Transforming New Generation, New Gen, no? Alin Patalinho, Alin Magno. Hi po, kamusta? Kamusta kayo? 19 viewers that we have. Ayan, gusto ko lang pong pasalamatan, no, ang mga tao sa likod ng Katotok. Of course, our producer, no, past District Governor Ray, and of course, yung utak sa likod ng Katotok, ang ating chairman, Giselle. Ayan. Rotary Club of Lucena Promenade, the Kiko J1, si Dar Sarmiento, si Mon Brazas, si Sep, si Ian. Hello po sa inyo. Yan, shout out po sa inyo. Rotary Naga, mga taga Bicol, mga high bandi sa Indonesia. Ayan, shout out po from Rotary Club of Naga, from Ronnie Z. Valenciano Jr. So, yung tanong ko kanina, kapag naisip mo na actor, no? Sino yung naiisip mo na best friend mo in road o walang tampuhan, no? So someone na kapag sinabi natin na actor siya, tsaka agad yun nasa isip natin. But of course, hindi ko din yung question sa mga Rotarians natin. Pwede bang itag nyo dito sa comment box natin kung sino yung pinaka tawag dito. I would say na pinaka-best friend mo sa Rotary, no? Ayan, madami po tayo nag-comment from Rotary Club of Lucena South. Paul Arnel, hello. From Rotary Club of Sariaya, Rita Remo Adige. Yan, sana okay yung internet connection ninyo dyan. sana, no? Ayan. Nasa 23 na po. Mga listeners, maraming salamat po. Ayan, you know what? For every episode, meron po akong makakasama last time sa Katotok episode natin. Ang
kasama ko ay ang ating Miles, no? Ngayon naman, ang ang makakasama ko ay ang Assistant Governor, no, ng District 3820 at hayaan po ninyo ako na maipakilala ko po siya. No po, yan. Nakakatuwa kasi for every episode may meron akong nakakakwentuhan na magiging co-host ko. So, hayaan niyo ako na ipakilala sa inyo kung sino yung magiging co-host natin. Nag-start po siya, ng journey niya sa Rotaract nung birthday niya. 11th of July 2018. Birthday niya ito. Before that, we would like to acknowledge DRC Ana. Hello po. Nanonood ka po ngayon, DRC Ana. Thank you so much. Ayan, Ana Lorraine Alvarez, Rotaract Club of Nabali. Thank you so much. Sige, tuloy na natin to. So, nag-start yung journey niya nung 11th day of July. Birthday niya po yun. Nung 2018. No? Nag-attend siya ng Rotaract orientation sa Batangas City. Then, pagkatapos noon, pagkatapos siya ma-admit sa Rotaract Club of Downtown Batangas City, na-recruit naman po siya sa Rotary. No? So, kapag Rotaractor ka, pwede ka maging Rotarian. Diba? Yan. So, he was recruited to the Rotary Club of Downtown Batangas City on November 3 of the same year. After then, he served various positions in Rotaract and in Rotary, where he served as president for 2 years during the life-changing year and human service year. Wow! Diba? Last year lang ito. He also served in the Pilipinas Rotaract NDIO and other organizations like the Bawan San Pascual Eagles Club, where he acted as the charter PIO during 2022-2023. He is also a lieutenant commander in the Philippine Coast Guard Auxiliary and was recently appointed as the chief of staff in the 502nd or 502nd Squadron. Grabe bigatin, di ba? Recently, he was inducted as the founding Fleet Rear Commodore of the GSC Fleet of the International Young Fellowship of Rotarians. Now, after his recent term as the District Rotary Representative for Rotary Year 2022-2023, he serves as the District Information and Communication Officer of our district in Rotaract and the appointed Assistant Governor for Area 2, Group N. Diba? And ito na po siya, ibibigay ko na po siya sa inyo. Ladies and gentlemen, my co-host for today, no, at isang direktor ng Katoto, welcome, Assistant Governor Joseph Ilagan from Rotary Club of Downtown Batangas City. Ayan. Yes. Hello, AG Sec, kamusta? Hi, good afternoon, King Lee, and to all our viewers. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, naririnig natin yung music ni AG kasi nasa Okada yan ngayon. Tingnan nyo naman, kasama natin siya today. Wow, salamat po. Salamat sa sa pagsama sa akin dito sa sa episode na ito. Kamusta naman dyan, AG? Okay ka naman? Ayos naman, we will be meeting Past District Governor Ray Castillo later, and also Assistant Governor RJ Manalo dito sa Okada, maya-maya lang. Okay. Ngayon, meron ako dito, AG, no, na tanong, what are the benefits ba of joining a Rotaract Club? Kanina na kwento mo sa amin, no, kung paano ka nag-start sa Rotaract. Ngayon, at the same year din pala, naging Rotarian ka. So, what is the difference ba? Na ano yung pinagkaiba ni Rotary sa Rotaract as per your experience? So, first, King Lee, I really do get that question a lot, kung ano yung benefits ng pagiging Rotaract. But lagi ko siyang ini-evade and nire-redirect ko siya to another question na ano ba yung kaya nating i-offer naman sa organization, di ba? Kasi the benefits can go along the way. Pag member ka na, hindi naman natin kailangan na
aalamin muna natin ano bang mabibenepisyo natin, lalo na't alam naman natin na ang organization nito is non-profit and charitable organization tayo. Kasi, Rotaract before was a program of Rotary International. But during the elevation, which started at last year, Rotary year 2020 Mhm. to 2022, Rotaract clubs are now a membership type of club in Rotary International. So technically, para na tayong Rotary clubs. And technically, the Rotaractors are our young Rotarians. Okay. So, para daw po tayong young Rotarians. No? Thank you so much for that. No? Ang galing, no? Ang ganda, ang ganda. So, it's not, ano ba yung benefit nito sa'yo? No? Kasi, especially, this is a non-profit organization. Sana nakuha natin yun. No? Pagdating, gaano katotoo, AGCEP, na pagdating kapag hackers ka, nabibuild talaga yung leadership mo, talaga nai-empower to build your leadership skill. Gaano po katotoo yun? That is very true. Actually, when you become part of this organization and when you attend district activities and even other club activities, you get to build the sense of a camaraderie and leadership. Talagang makuhuli yung leadership skills mo because in the Rotary clubs, hindi lang naman presidente yung leader. All members, all Rotaractors are considered leaders in our communities. Kasi we are stepping up among others to lead by example by serving our community and doing good to the world. Doing good to the world, di ba? Ang ganda-ganda, no? No? Kayo po ba, sa mga nandiyan sa listener po natin, ano ba yung naging impact sa inyo ng pagiging Rotaractor? Okay, na-build ba yung leadership skill ninyo? Bukod sa pagtulong na gusto natin, ano ba yung na-develop sa inyo bilang isang tao? Ngayon, we are doing a lot of projects in Rotaract. So, para din kasi talaga siyang Rotary, no? So, meron sa Rotaract kasi na may sariling leadership, may sariling decision in terms of having this project. So, with our project, sa ano ba? Sa time mo ba, ano yung pinaka-natandaan mo nag-impact talaga na project sa Rotaract? Well, to cite an example, siguro yung mabibigay ko example was the project of Metro Sorsogon, which was recognized by the Gear Awards of the Filipinas Rotaract MDIO. So, it was Project Bulos, Tubig Ulan para sa eskwelahan. Wow. Ginawa nila ito, Rotaract Club of Metro Sorsogon sa isang malaryong area sa kanilang probinsya. Naggawa sila ng isang rainwater collecting system para para yung ulan, naiipon siya sa mga containers na in-install nila para napapakinabangan ng eskwelahan para pandilig, panggamit nila sa kanilang mga urban gardening and other usage. Alam niyo maganda yung project na to kasi pag nalagyan to ng filtration system and na-verify ito na pwede na itong inumin, is talagang makakatulong to sa community kasi yung community na pinaglagyan nila, medyo mahirap sa supply ng tubig. So they have to go to the river, to the nearest water source just to collect water. So nakaka-proud kasi yung club na ito is na-recognize ng MDIO here in the Philippines. Ang galing! Wow! From rainwater, no? And pag nalagyan ng filter, mas magiging kapaki-pakinabang siya. That's great. Na-impact talaga yung community. And that is something that we really wanted to offer to the community. Yung mga impacting na proyekto na hatid po sa inyo ng Rotaract. And now, as a Rotaractor in DCEP, paano natin, di ba, syempre, ang dami natin nakikilala na mga leaders of the community, business leaders, no? Madami yan. And now, dito sa Pinas, yes, masasabi natin na we can really makakadaupang palad natin sila. Pero gaano naman katotoo na pagdating sa Rotaractors, we also have this what we call global connections.
paano po ba yung global connection na yan? So, just like in Rotary, di ba, we have certain sister clubs around the globe. Mhm. So, ganun din sa Rotaract, we are being held together by the Rotaract Asia Pacific Region MDIO. So, bukod yung Mhm. Pilipinas MDIO, there's an Asia Pacific Regional MDIO that connects the Rotaractors in the Asia Pacific region. During my term also, we have conducted a Rotaract Friendship Exchange where we visited two districts, Wow. one in Malaysia and in Singapore. And in return, they also visited the Philippines, our District 3820, last June of 2023. So talagang nabibuild yung Wow. connection natin. So hindi lang pang Pilipinas, hindi lang pang District 3820, but truly na talagang world-class din yung ating mga Rotaractors. Galing. And Rotaractors, guys, are composed of young professionals, no? Yung mga young people na pupunta doon sa ano ba, like your college, papunta doon sa working professionals and all. Plus talagang sabi nga kanina ni AGSEP, no, may iba't ibang bansa ka na pwedeng puntahan. Hindi pa mamasyal, no? Kasama na yun. Pero para mabigay din ng impact, malaman mo din what are the projects na impacting sa community nila. Ano bang meron sa community na yun na pwede natin dalhin dito sa Pilipinas. And there, we build connections. And napaka-specially itong episode natin today kasi ang makakasama po natin ay ang district Rotaract representative ng District 3820. Makakakwentuhan natin siya today, no? And you know, sabi ko nga po sa inyo kanina, no? Immediate past DRR ang ating AGSEF, no? That's why magiging maganda yung kwentuhan natin, no? Kasi madami akong mga ibabatong tanong na makaka-inspire sa mga Rotaractors. Baka magkaroon kayo ng idea what are the projects ba na pwede pa ninyong gawin. No? So, wag natin pa. No, let's welcome. Please allow me to introduce to you our guest, no? This evening. Ayan. So, papakilala ko siya sa inyo. Ayan. Wait lang po, ha? Hindi nag-load yung ano ko. Hindi nag-load yung what do you call it? Yung device ko. Mm-hmm. So, here we go. Ayan. DRR, meron akong problema. Hindi nag-load yung sinend mo sa akin kanina. So, pwede mo pasin sa akin ulit. Pasensya na po. Ayan. So, mhm. Yan. So, habang hinahanap ko po yung sinend sa akin ni DRR, kamusta naman po kayo dyan? Liu Ogyanas or kung ano man po yung basa dyan. Shout out to your circle. Hello po. Mm-hmm. DRR, naman po akong PM sa inyo. Yan. Greetings po from RC Cabuyo Circle. Eliza. Hi. Hello po. Kamusta po kayo? Ayan. Ayan. So, ito na. Nasina ng DRR ang aking message. O may mga ganito talagang technicality sa pag nakalive po tayo. Greetings from opo, ibibigay ko po si DRR maya lang po ng konti. Ibibigay na po sa akin yung value note niya. Ayan. Asa na? Hindi to watch ka to. Ala, hindi binigyan ng link si si PDG. Oh, kasama ni PDG, no? Si AJ ngayon, no? Hello po. PDJ, kamusta? Ang producer po natin. Ayan.
Mhm. There you go. Nandito na siya. Sige, please allow me po na ipakilala po ulit ang ating DRR. DRR stands for, alam nyo ba? Pwede mo po ba malaman sa comment box kung anong ibig sabihin ng DRR? O meron pa ba sa inyo na hindi nakakaalam ng ibig sabihin ng DRR? Pa-comment naman po dyan kung alam niyo po yung ibig sabihin yan. Okay? So, please allow me to introduce to you our DRR. Renan Joseph P. Ortua Jr. exemplifies a life dedicated to service and leadership, hailing from the vibrant city of Naga in Camarines Sur. A distinguished alumnus of the University of Nueva Ecija, Renan holds degrees in AB Psychology and Political Science, a testament to his intellectual prowess and passion for understanding human behavior and societal dynamics. Aha, meron tayong ano dito, AB Psychology student, guys ha. Ren's journey in community engagement began as a program coordinator at DLO, Big Heart Foundation, where his commitment to making a positive impact on society became evident. His desire to inspire and educate led him to roles as a part-time college instructor and later as a junior high guidance counselor at NAG College Foundation Incorporated. His contributions further extended to the Metrobank Foundation Incorporated, where he assumed the role of a program associate. Embracing the spirit of Rotaract since 2012, Ren's journey has been nothing short of remarkable. He has held pivotal positions within the Rotary Club of Naga, including the club membership chairperson and vice president roles. Serving as the club president from 2019 to 2021 marked a significant chapter in his leadership journey, fostering growth and impactful change with the Rotary Club of Naga. Renan's passion for mentorship is evidenced by his roles as foundation director and club advisor of the same club. Galing! Ren's dedication transcended local chapters as he became a charter member of the Rotary Club of Naga Heights and subsequently took on the role of youth service director. His commitment to Rotary's mission also earned him the position of program development associate at Pilipinas Rotaract NDIO. Wow! Ren's impact resonated even further as he assumed the role of District Rotaract Area Representative, Area 4A, Beacon Region, and later District Club and Membership Chairperson. Renan Joseph P. Ortua Jr.'s journey embodies the true spirit of Rotaract as he continues to drive positive change, exemplary leadership, and inspire countless individuals within his community and beyond. Ladies and gentlemen, please welcome our DRR District Rotaract Representative, Renan Joseph P. Ortua Jr. Hello po, DRR. Kamusta po kayo? Here we go. Magandang Oh. gabi. Magandang gabi. O, batiin niyo po yung ating mga nakikinig po sa ating Facebook Live. Yan. So, hello po sa lahat ng mga Rotarians and Rotaractors na nakikinig at nanonood ng ating Katotok session this week. Yan. So, makinig lang kayo. And you can join po sa ating comment section. Comment sections. Para ma-help po ninyo kami, para mag-up yung yung program natin, bigyan niyo po kami ng heart reacts. So, i-heart reacts lang po yan, paulanan niyo po kami ng heart reacts so that mag-up yung natin. No? Plus, i-comment niyo lang yung mga kasamahan yung Rotaractors or Rotaractors sa comment box natin so that maririnig din po nila yung interview po natin, exclusive interview with the DRR. No? So, Rotaractors, hello para sa inyo to. No? Ang DRR, magbibigay kami ng questions ni AG Joseph sa inyo, ha? Magbibigay kami ng mga tanong dito, and what you only need to do is to bigyan mo kami ng puso
Ayan, puso pagdating sa mga sagot. You know what, DRR, gusto namin malaman, paano ka naging Rotaractors? Ano yung, sa nagsimula yung journey mo sa Rotaractors? Yan, thank you, Sir Kingly yan. So, to be honest, nahatak lang naman ako. Ako yung isa sa mga, siguro the usual, yan, mga nahahatak na mga, what do you call this, na mga kabataan that time na, may activity, baka gusto mong mag-ano, our first, yung unang activity ko na nahatak ako, which I became a Rotaractor, was nagpakain kami sa isang Gawad Kalinga site sa Naga City, sa Balatas. So, nagpakain kami ng I think 150 or 200 na mga bata kasi maraming bata talaga doon. That time, ang kasama ko, yung mga kabatch ko lang naman nung high school, which are past presidents na rin ng aming club. So, yung si past President Trixie Di Mayuga and si past President Richard Bondinho. So, actually, kaming dalawa ni Richard, so kami yung wala naman kaming alam, nahatak lang kami. Then nagpakain kami doon sa 200 plus na mga bata sa GK site. So, ano yun, parang break, wala naman ang klase noon, parang tapos na yung school that time. Tapos nahatak kami. Tapos sabi niya, sama lang kayo sa akin. Wala naman sinabi kung ano. So since kabatch namin, tinulungan namin. But eventually, after noon, na-realize namin na ano kaya tong pinasukan namin, ano kaya tong pinuntahan namin. After that, sinabihan niya kami na, join na kayo ng org namin. So, ano yung org? So, Rotaract. So, after noon, I think Wednesday, kasi Wednesday yung meeting ng Rotary Club of Naga. So, next Wednesday noon, doon kami na-invite na umattend. Yan. So doon namin na nakilala yung Rotary. Pero wala pang doon, paano ko ba sabihin, parang wala pa naman orientation or what. Parang pumunta lang kami just to see, to look kung sino yung mga nandun. Yan. So yun yung kwento kung bakit ako nakapasok. Nahatak lang pala, no? Parang feeling ko si AGSF nahatak lang din. sa no? Ikaw ba, AGSF, nahatak ka din ba ng birthday mo? Actually, na-invite lang ako ng city councilor to attend a seminar. Yun pala Rotaract orientation na. So, automatic nung pagkaalis ko nung orientation, member na ako. Pero di ba, kanina no, the word nahatak, ibig sabihin, something like we don't know talaga kung ano yung pinuntahan natin. So, nandito na ako, kumbaga nakita ko na experience ko what they are doing. Ngayon, yun na yung Rotaract. Ito na siya. Giving impact to the community, no, as a young people. So for you, DRR, in your own perspective, what does Rotaract really mean to you? Okay, sige. So, for me, well, in a technical meaning o definition, yung Rotaract is a youth organization talaga, di ba? So, yun. Pero for me kasi, Rotaract is an organization that gave me an opportunity. Actually, kung hindi sa Rotaract, hindi naman ako naengganyo talagang mag-pursue sa student council. Hindi ako nag-pursue sa ibang organizations din. Yan. So, kumbaga, Rotaract gave me the window, gave me the door para mas makita ko yung opportunity on leadership, on service, and sa pagtulong sa kapwa. See? Galing. For you, AGSF, tawag dito, since, nakita natin kung gaano ka talaga ka-importante yung magkaroon ka ng youth organization like this, no? Paano naman yung naging tawag dito, paano naman nagkaroon ng mas malalim na definition sa iyo yung pagiging Rotaractors mo din? Even though, no, AGSF is a Rotarian din, no? Bakit hindi mo maiwan-iwan sa Rotaractor? Parang ganun. Paano nagkaroon ng mas malalim na definition sa iyo sa Rotaract? Definitely masaya sa organization. Kasi kaya ka naman mag-stay sa isang organization kasi masaya ka sa company na meron ka and sa ginagawa mo.
So sa Rotaract kasi talagang makikita mo yung involvement ng youth na hindi lang pala mga professional, mga Rotarians yung kayang mag-community service at tumulong sa ibang tao, pero yung mga youth na estudyante, sabi mo nga, yung professionals, yung mga nagsisimula pa lang sa buhay ng mga kabataan is nagagawa nating makipagsabayan sa ating mga Rotarians sa pagtulong sa komunidad. So Mhm. talagang yun yung isa talaga na reason bakit ka mag-stay sa organization na ito. Correct. Yes, 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 yes. Ayan. May kopya ka ba, Joseph, nung next question natin? Ibato na natin. So boss, Kay DRR ako naman Renan. yung magtatanong. So Yes. what is love? Joke lang. What is love? So, Renan, DRR Renan, so reflecting on your leadership journey, kasi diba, we started as classmate president during the champion year. So, over the Right. past years and now, how would you describe your personal growth and impact? Okay, thank you IPDR Sep yan. So, um, yung growth actually when I became president that time, 'di ba, nag-take over ako ng after 6 months kalagitnaan ng champion year. Um, Mhm. kakabalik ko lang ng Rotaract because may 2-year hiatus ako sa Rotaract. So when I came back, parang hinahanap ko pa lang yung yung drive ko parang yun to go back to Rotaract. But after nung champion year, officially talaga naging transforming president ako. So 2020, 2021. So I prepared and everything, but yun nga, nag-pandemic. So Mm. nagsisimula pa lang yung preparation, yung mental preparation mo sa para sa upcoming Rotary year. Tinamaan, may dagok agad, may pandemic. So over that course of so maraming nangyari, 'yan. So, napanghinaan ako ng loob, 'yan, na-down ako because yun nga, parang prepared ka tapos may mga ganyan, you're expecting a lot, you're trying to like formulate a lot of activities or programs for your club. Tapos 'yan, parang expecting ako na yung, physical activities but then yun. But starting from I think kalagitnaan din ng transforming year, nakita ko na paunti-unti yung parang, we need to be, parang resourceful, we need to be innovative. Do'n na nagsimula yung parang drive ko na gamitin ko na rin kaya yung mga natutunan ko do'n sa mga pinanggalingan ko din. So, eventually, little by little, 'yan, I regain composure para sa grupo, for the club. Ah, yun, konti kasi na nawala kasi almost majority ng members namin, eh. So, I tried really to ayusin muna yung club. Then after that, bigyan ng opportunity yan. Nabigyan ako ng opportunity ni PDRRE yan to be the DRAR of Bicol. Yan, of Bicol 4A. So, Camsur and Cam Norte. So, from that point, parang nabigyan ako ng confidence. So, yan, maganda naman yung naging flow. Though yun, still pandemic pa din, hindi pa siya full on. Then dumating yung term ni IPDR SEP, ni EG SEP. So yun na yung time na na talaga, yan, face to face na and everything. So yun, parang sabi ko that point on, parang it's a way for me to challenge also myself. Wala naman perfect na term, wala namang perfect na taon. Everything has parang flaws and kumbaga obstacles. So sa lahat ng mga 'yun, dun ako kumuha ng learnings. Though syempre, still pag on the spot ka na like ito ngayon taon, hindi mo naman kahit i-expect mo may ganito, pag harap mo na siya, iba pa rin yung magiging reaction mo. So 'yun, parang sa akin, what I really did was look into those learnings. Unti-unti, still developing pa naman, every one of us is still developing and yun, ang maganda lang kasi ngayon is ako na yung nasa front, ah, yung opportunity na naibigay sa'kin, ako naman yung nagta-try na maibigay yun sa mga district officers, sa mga members ng each club or mga Rotaractors ng district. So, yun parang
it gave me a sense of fulfillment kasi ito naman talaga yung gusto kong gawin since then. So, parang mas tumaas yung Right. fulfillment. So, hopefully, pag natapos 'tong taon na 'to, yung ating, hope creating year, hopefully mas maraming, ma-inspire, mas maraming ganahan na ipagpatuloy yung kanilang journey sa Rotaract and yun, the more opportunities you open kasi for our Rotaractors, mas madaming tutuloy o mas madaming, kumbaga dederetso sa kanilang, pursuit of, greatness, yun. Thank you, DRR. So, ikaw, Kingly, I know you have a follow-up question or a question, new question to our DRR. I cannot imagine AGSF, no? Kasi sabi niya kanina, nag-prepare pa lang ako, mental preparation, tapos bilang eto na si pandemic. Grabe yun. Grabing nakaka-stress yun, no? Ang pagdating dito sa pandemic times natin. Pero ito na nga, bumangon, naging resilient, no? Hindi nagpatinag pagdating sa mga proyekto natin. And here we go, sabi kanina ni DRR, nandito ako ngayon sa unahan. And ito ako ngayon nag-lead, no? At sana mas madami pa na sumunod, no, sa kanyang yapak. Thank you so much for that. Maraming salamat for that very um informative, no, na nasagot at inganyo po sa amin na sumunod sa leadership role na yan. And so hoping po kami, no, na yung mga Rotaractors natin ay ma-encourage to be part of the leadership, no, ng Rotaracts natin, especially sa district natin. Ngayon, kanina tinanong ko po si AGSF, no, pagdating sa proyekto na yan, na tsaka ko na natatanungin po. Share a project of your term that not only left a lasting impact but also earned the recognition from other organization. Ayan. Yan, sige. Thank you, Sir Kingly yan. So, magiging honest ako kasi yung time namin, yan, pandemic nga. So, grabe Yes. talaga yung frustration kasi kumbaga, I wasn't expecting talaga na akala ko sabi daw to 15 days o 30 days lang yung lockout. Right. 2 taon pala yung Kasi 3 taon. 'di ba? Oh. So, ang actually parang naano ako noon, parang yun, na heartbroken ako noon because hindi ko nagawa yung gusto ko. 'Di ba? I mean, may plano kay my club members can attest to that na nakagawa na ako ng plano, nag-meeting na kami, okay, ito na yung gagawin natin, pak, ito. Then eventually, pagbalik namin ng Pilipinas, Rayla, ayun, lockdown. Buti nakabalik pa eh. Yun nga, nakabalik pa eh. Pero, to be honest, sir, yung para sa akin, since wala kami talagang, for me, wala kaming super outstanding project, but ang naging challenge kasi sa akin is yung nawalan kami ng members. Nag-inactive halos majority. Right. Diba? I think everyone naman. Yes. May mga clubs na naka-recover, yung mga talagang very strong clubs talaga. Pero yung club namin, isa talaga yun sa, di naman siya sobrang laki, pero isa kami dun sa malaki yung naging damage. So, ang finocus ko talaga nun is mag-recruit. Kasi that time when there was this pandemic, still pandemic pa naman ngayon, but when the time na kasagsagan ng pandemic, maraming kabataan ang active online. Maraming kabataan ang gusto marami nagle-leadership training, marami nagse-seminar, webinar. So sabi ko, dun sa mga natitira kong members, why not let's recruit yan. So from siguro I think 10 basta naging 10 na lang kami something, basta less than 15 kami. Paunti-unti yan every year since that term pandemic, tumaas yung membership namin from 10 to 50, naging 20 plus, ngayon 30 plus na kami, and kumbaga that's one of those things na I can say na I'm proud because doon sa mga na-recruit namin or nakapasok ng Rotaract, may mga nagpresidente na doon na 2. Yung last year si Pres and ngayon si Pres Ronnie. So
very thankful ako. Maybe kung wala ako that time, siguro I'm not sure kung ano yung status din ng club. So, kumbaga para sa akin, yun yung isa sa achievement ko for my term. And that year also, yan yung taon na grabe yung bagyo. Di ba? Like December, November, yung sunod-sunod yung bagyo, yung napapaisip ka na, ano ba nangyayari? Nag-pandemic na, tapos tatlong bagyo sunod-sunod. So, yun, wala kaming ibang nagawang project na super laki, as in like may sobrang maraming impact, sobrang laki ng impact. But yung isang project namin na ano kami, parang pa-donation drive kami, tapos nagbigay kami sa isang lugar sa Bulacan, Camarines Sur, isang munisipyo sa Kamsur. Nagbigay kami ng mga relief goods kasi sila yung hindi napupuntahan. So, ang ginawa namin, hinanap talaga namin sila, pinunta namin sila, nakipag-coordinate kami sa kanila. Kasama namin yung mga bagong members din. So, yun yung natuwa ko kasi despite the pandemic, despite na baguhan sila, talagang gusto nilang makatulong. Nag-repack kami and everything. So, yun yung ginawa namin. Pumunta kami doon. Yan. Tapos, nagpa-activity pa nga, hindi lang kami nagbigay, may konting activity pa kami para sa mga din sa mga tao doon. So, natuwa sila. Yun, parang those kind of things, yung pinagdaanan namin, malampasan mo lang yun that time, it was already an achievement for me. Kasi after that, maganda na yung naging progress ng club namin. And I don't know sa ibang clubs, sa ibang Rotaract clubs, pero most probably same din ang pinagdaanan nila, same din yung mga nangyari. And yun, siguro kung iba yung panahon, hindi pandemic, maybe maybe we did something good, maybe one project na ma-acknowledge or ma-recognize ng hindi lang ng district but maybe ng MDIO or maybe ng Rotary International. So yun po. Thank you so much. Pero meron ako dito DRR na mga picture na ipapakita sa iyo. And I want to tell the story from this pictures na nandito sa screen natin. Ayan. Oo. So, pwede mo ba kami kwentuhan about about this picture? Yan, yan. So ito ito yung nakikita nyo, actually this was just a project like tama ba? 1 week ago, almost a week ago lang yan. So these are some of the projects from this year and last year. Yan. So ito yung isang project na napuntahan ko ngayon sa DRR's visit ko sa Lucena. Yan. So the Rotaract Club Lucena Promenade had their launching ng Innovate to Segregate. So machine siya ng solid waste segregation and MRF siya na nilagay sa ibabang Iyam Elementary School. So i-share ko lang yan. So, though medyo na-late ako kasi hindi ko natansya yung oras ng ng travel. But maganda yung project nila. Ginawa ito ng mga Rotaractors ito. So, si Press MJ, ito yung ginawa nila yan. So, ito si Press, ito yung mga bata dun sa tapos ito yung machine, sorry, balik ko. Ito yung machine, yan. So, I'm not sure if tama ako, but parang prototype pa lang ito. Hindi pa siya yung full on talaga. So, may possible for modifications or improvements pa siya. So, it's a small, not that small machine, parang siyang ref na malaki-laki. So, yan, ito yung so pag nilagay mo yung basura, yung mga bata, pipindot sila ng red. Kung red, parang mga sila, yung plastic. Pag green, yung mga papel. So, may effort pa din yung mga bata kahit machine siya. So, they could know how to segregate the waste materials. So, yan. So, ito, yan. Sorry. So, ito yung nila. Ito yung, what do you call this? Segregation machine nila. So, yan. Natutuwa ako kasi Rotaractor pa lang may ability na or may nakagawa ng paraan, naging resource na gumawa. Kasi I think this is parang, I'm not sure, stainless ata to. Basta ginawa talaga nito. May mga wirings and everything. Basta ginawa talaga nito. Kaya natutuwa ako. So, may mga schools din kasi itong kanilang event, may mga schools din na invited. Tapos may mga nagre-request na sa kanila din na mga schools na
parang gusto din namin ng ganyan. So it's a good thing because science din ito, aside from environment, this is a way for the kids to understand science, yung mechanics behind, paano gumawa ng ganito, 'di ba? And at the same time, how to recycle and how to segregate waste. Yan. So may share pa na kung konti Sir King Lee ng mga project. So ito yung sabi kanina ni IPDRSF, yung Project Bulos ng Metro Sorsogon. So ito ito yung hindi ata to prototype, but this is a sample of their so may siya, parang tama ba? Gutter ba yan? So, na filter yung pupunta dito. However, itong tubig nito ay hindi pa pang-inom. More on panghugas lang siya o siguro pang tubig sa mga halaman kasi wala pa ata tong full on filtration unit. So, yun nga, parang nabanggit ni AG kanina na kaya pa 'tong i-modify, kaya pa 'tong pagandahin because it's already installed. Just, you're gonna put some parang device na mafi-filtrate yung tubig. So, yun, filtration system lang ang kailangan nito. Tapos maybe an additional, tawag niyan, additional barrels. Ang kinaganda pa nito, Sir King Lee, because itong lugar na pinuntahan ng Metro Sorsogon, hindi ito malapit na lugar, malayo 'to, like papasok ka pa. Ang alam ko pa 'to, binangka pa nila tapos sa taas pa siya ng bundok. So, bundok. oo, kasi yung club din namin dito, parang kasama rin yung presidente namin. So nakwento niya sa akin. Tapos nakwento din ni IPP Mariel yung project. So sabi ko, wow, very nice kasi bibihira yung mga clubs na nag-e-effort ng ganyan. Kasi usually tayo yung convenience natin lagi. Doon tayo sa Correct. ganito, ganyan, 'di ba? So, yan magagaling yung mga clubs na yan. Nakita niyo din dalawang clubs. So, natutuwa ako kasi this is for siguro for us is a simple way of a simple project. Pero dun sa mga tao na nandun sa community, napakalaking tulong because sabi nga ni AG yung nakwento niya na yung mga bababa pa ng bundok para kumuha ng tubig kasi itataas ulit nila. And I think it's a 10 to 30 minutes, 10 to 20, parang 20-minute hike ata yun. So matagal, itataas ka talaga ng bundok. Yan, so ito yun si Pres Mariel na nasa gitna, tapos ito yung yan. So ito rin, singit ko lang din, ito sa mga projects ng Batangas Premier. Yan, project pahina. Actually, maraming nag-host dito, maraming clubs ang nag-host yan. So ito. So ito naman, magbibigay sila ng mga papel, as far as I know, papel, nag-donate sila sa each mga specific places sa kanilang lugar. So this was done in a parang multi-district attack approach yan. Tapos yan, natutuwa rin ako. Like for example, like this. This is a webinar, but this was one of the priorities actually of the district this year. I-launch pa lang siya, yung SDGs, yung Sustainable Development Goals. So nasimulan na ni Midwest nung May 13. So yan, at though meron tayong areas of focus, maganda rin na nalalaman natin or we integrate the UN SDGs, the 17 UN SDGs dun sa ating mga projects kasi outside of the 7 areas of focus, marami pang projects na iba-iba din yung tema, yun. So yun. So ito yung ito for this year naman, this is one of our district kick-off projects. Ito yung ating mental health awareness seminars or webinars yan. So marami area district-wide pero ang atake ay per area. So yan, ito yung sa saan itong club. Batangas clubs to. Ito naman sa Bicol area at yan. Tapos meron din si Quezon and si Area 1. Yan. Sa Area 1, physical yung atake nila. So ito naman, nung isang araw lang, kahapon lang pala, so tama ba kahapon yan? Rock alphanumeric. So Kahapon. Kahapon lang. Ito naman ay napuntahan ng tawag niyan ng ating mga district officers sa Area 3 yan. Hindi ako nakapunta because may induction kahapon rin. So napakaganda nito kasi pinuntahan din nila yung lugar. So nakakatuwa kasi siya, joint project siya ng Area 3. Yan. So
those projects, 'di ba? Very simple lang yung idea, pero yung impact nito ay malaki sa community. So, sa ating mga Rotaract clubs na nandito, maybe hindi ko nabanggit yung mga projects ninyo because yan, hindi ko pa lahat nakikita. But hopefully ipagpatuloy natin because yun naman yung talagang service natin sa community. The projects that we do in the community, that's our like priority naman. Ang galing. Ang galing ng projects natin, no? Like, wow. Wala po kaming masabi kundi ang galing-galing. And congratulations for those Rotaract Club who really implemented those projects. Nakikita po natin na nasa kabataan talaga ng pag-asa ng bayan through this kind of projects. And maraming salamat nawa ipagpatuloy po natin ang pag-innovate no ng mas madami pang projects, especially kailangan po tayo ng community natin in terms of this what we call innovative projects na mapapakinabangan ng next generation natin, no? Any follow-up question, AG? So, kanina, DRR, na banggit mo na nahatak ka lang. That's why napasali ka sa Rotaract. But, what kept you engaged? Kung nahatak ka lang, bakit ka nag-stay? And eventually, leading to your current leadership role within our organization. So, bakit ka nag-stay hanggang sa maging DRR ka ng ating district? Yan. Nahatak talaga naman ako, literal. But, yung idea kasi na tumulong sa community, parang natuwa ako kasi yung Rotary, parang nag-i-invite sila. Yan, invite activity, join. Then eventually, may mga times na parang ayoko rin umattend kasi nakakapagod rin. Parang kumbaga that time, sunod-sunod rin. Kasi yung mga Rotary clubs, mahihilig yan na yung activity halos sunod-sunod. Right. Kami syempre mga students, 'di ba? So, ang ginagawa ko na lang noon, pag available ako, uma-attend ako 'yan. Tapos, ang nangyari kasi that time, parang natutuwa ako sa mga 'yan kasi minsan pag may activity kasi, pag nakakapunta ka, alam mo yung pag nagte-thank you yung mga tao. Parang, "Sir po, kuya, thank you po." Makikita mo yung tuwa sa mga bata, tuwa sa mga tao na natulungan mo. Despite na ito yung itutulong mo, kahit wala kahit siguro quantity niya or binibigyan mo sila ng parang binibigyan mo sila ng pag-asa na yung may tutulong sa inyo na mga tao, gagawin niyo rin yung part niyo at tutulungan kayo nito. Yung mga natulungan ng Rotary Club na napupuntahan namin, yung mga places na yun, ang iba doon, majority na improve na. Yung RCC, yung mga partnered schools, partnered parang mga lugar, nabigyan sila ng pag-asa. Na-improve na din yung mga lugar-lugar nila and yung mga yung mismong status ng mga tao doon. And ang iba doon, nabigyan na ng livelihood. Ang iba doon, nakapag-aral na yung mga bata. May mga project din doon na that time, walang tubig, napalagyan na nagawa namin ng paraan na malagyan ng parang water, ano yung tawag niyan? Yung parang tubo, yung tubig na malinis papunta doon sa place nila. So, parang sa ganun na way, may encourage ka. Since ako that time ay estudyante, tapos kasama ako, parang ini-encourage nila ako na, "Oh, Renan, ito yung gagawin natin. Oh, next time attend ka." So, laging ganun yung nila. Hindi na siya parang belong na ako dun sa sa mga projects nila. Eventually, sunod-sunod na siya. Naging officer na ako, nabigyan na ako ng pagkakataon na gumawa rin ng mga projects. Yan. Then, doon na, dire-diretso na hanggang today. Yan. So, thankful ako because hindi nawala yung drive ko. Mapapagod ka, pero magpapahinga ka lang. Hindi ka mag-quit or hindi ka titigil. Yan. As long, kasi ako rin kasi, for me, ito yung ko, parang
self-fulfillment ko. Pag may nagagawa akong something na parang hindi siya the usual way, na hindi normal na parang, ano lang, nagdadada ka lang tapos wala ka naman ano. Mas gusto ko yung gumagawa na lang, nagiging part ka nung system, yan. Mas nakakatuwa yun, nakakatulong ka. So, doon ako parang mas nai-engage lalo. Ang galing. No? Ang dami-daming BRR, ang dami-daming youth organization sa community natin, 'di ba? Like madami yan, iba-iba, no? Pero bakit sa tingin mo, bakit si Rotaract, no, ang tawag dito, ang best among all of these various choices? Bakit si Rotaract yung pinaka best for them na salihan na youth empowerment pagdating sa community service? Why Rotaract? Okay. Why Rotaract? Simply because, una, merong opportunity dito na tumulong. Maraming tutulong din sa'yo. Maraming magme-mentor sa'yo. This is an international organization and maraming clubs within the district. And kahit sa area namin, maraming clubs. It's just that it's how you will open yourself to the opportunities. Dapat meron din tayong initiative to open to give yourself the chance na ano yung pwede mong maitulong yan, sa community. Kasi kung ako tatanungin, personally, ay ako talaga gusto kong tumulong, gusto kong maging part nito. Kaya yung siguro difference or why choose Rotaract or Rotary, there is an opportunity. There is a big opportunity for you to serve. There's a big opportunity for you to lead and to make a change. Yun yung masasabi ko. But, ang organizations, parehas lang yan. What differs Rotaract or Rotary is the opportunity and how can you help? Because aside dun sa opportunity, marami din way para makakuha ka ng tulong sa Rotary na maitutulong mo sa kapwa mo. Correct. I couldn't agree more with you, DRR, no? Plus kasi sa Rotaract or Rotary, kita natin, malinaw yung gustong tahakin. We have 7 areas of focus, we have trust and goals. Nakaangkla doon yung mga proyekto na ginagawa natin. No? And that is something that we want to encourage you, especially to our young people, ages 18 and above, no? Na if you want to join a specific youth organization na gusto doon sa community service or youth empowerment, the best option that you have is the Rotaract. No, dito malinaw yung vision, malinaw yung mission, malinaw yung kung saan mo gustong kung saan gusto pumunta, kung saan ka gusto dalhin ng organization. 'Di ba? Ayan, AG-Sap? So, this is my last question, DRRN. So, in light of our elevation within the organization, within Rotary International, so what transformative changes have you observed? And could you highlight the advantages and disadvantages that come with it? Nakamute ka ata, boss. Sige. Paano ko ba sabihin? Ay, may challenge kasi yung sa pag-elevate yan. Given naman nung lumabas yung policy ni RI yan about elevator truck, may challenge talaga given na yun. Ang hindi lang natin alam, once na mag-take in effect siya, paano yung magiging approach ng ating mga Rotaractors. Yan nga. Una, for me, I think the changes was the membership type. Hindi na siya program. Yeah, remember, dati youth program yung ating Rotaract. Ngayon, hindi na siya youth program. Rotary partner na siya mismo, membership type na siya. Kasama na siya sa pagpipilian mo when you enter the Rotary family. Now, ano yung advantages and disadvantages? Well, the advantages of it is you will be able to use or you will be able to parang take the opportunity or na ma-access mo yung, for example, global grants,
ma-access mo yung resources ni Rotary, and mas malalaman mo deeper kung ano yung mga yung system mismo itself within Rotary. However, yung disadvantages is siguro in a way, since third world country tayo and medyo in a way mahirap na ang buhay. Yan, medyo mahirap ang buhay ngayon. May challenges sa membership din of Rotaract. Since I think around 70 to 80% are students, and yung natitirang percentage are young professionals o mga katulad namin. Yun yung challenge. I think yun yung isang disadvantage doon, na how can Elevate Rotaract mas mabigyan ng opportunity yung ating mga students na mga Rotaractors. Ngayon, papasok din naman kasi yung changes kasi on how the Rotaractors mindset with the Elevate Rotaract. Ano yung responsibilities nila, 'di ba? So may mga babayaran na rin silang dues, $8 for community-based and $8 for school-based. So yun na yung challenge, isang challenge doon. So mindsetting, ano ba yung mindset? Dapat you put discipline into how you will like save a little bit of your allowance, or a little bit of your money, siguro every week or every month, para in a way makatulong ka dun sa pagbabayad mo ng dues rin. Aside from that, mas malaki ng opportunity natin na makapagbigay sa TRF. And aside from that, ano yung in return ni TRF, which are the global grants, yung mga grants natin na ginagamit din natin sa ating mga projects once ma-approve siya ni Rotary International. So yun yung mga opportunities din. And aside from that, maging part tayo, yung Rotaractors, maging part ng district committees ng Rotary. One of the provisions din sa Elevate Rotaract is mabigyan tayo ng opportunity na makasama or maka-work yung mga Rotarians natin sa level nila. So, those are some of the changes or opportunities that I can say na magagamit naman ng mga Rotaractors. And again, importante yung mindsetting din sa mga Rotaractors, kasi yun, despite na may mga challenges tayo na ganito, pag naka-mindset naman sa inyo, sa grupo nyo, sa club, na may ganito, may ganyan, it will eventually fall into place lahat naman yan. Correct. Yes. May nagpahabol ng I do question. Yeah, thank you. May nagpahabol ng question, DR Arenan, no? Sabi po dito, who inspire you the most? Yan. For me, who inspired me the most? Sa akin kasi, ang mas na-inspire ako sa mga Rotarians namin, especially with our Rotarians na nasa mga mga past district governor and yung district governor natin. Yan, so DG Yvette and si DG William. So sila yung kasi for me, sila yung kumbaga nakakausap ko rin that time, mga panahon na yan na nagko-contemplate ako sa pagtakbo din ng DRR, and yun sa concerns ng club din namin. So malaking malaking help, because yung guidance din nila also with the Rotarians of RC Naga, sila yung talaga nag-push sa akin talaga. And eto pa din, may mga Rotarians din from different clubs na nagsasabi sa akin na, Renan, kung kailangan mo ng mga tulong, mga sagot sa ganitong tanong, yan, nandito lang kami. So, natutuwa ako because even though hindi naman ako ganun kakilala sa distrito, like super like yung laging nasa labas, kasi ako yung Rotaractor na most of the time nasa Naga lang. And so parang that time natuwa ako because may mga magsusupport sa akin, and very thankful ako because until now nandito pa rin sila. And pag kailangan mo ng enlightenment, kailangan mo ng clarity, ng guidance, nandun sila. They can be easily contacted. Madali sila makontak at madali sila makausap. So doon ako natutuwa because until now nandun pa rin sila. Nandito pa rin sila.
Diyan. May hahabol pa po ba ng magtatanong? Ayan. So nakita natin, no, na dito, pinapahalagahan po dito yung mentorship, no? No, hindi po pinapabayaan sa Rotary and Rotaract yung mga leaders natin, especially kapag nandun ka sa nasa baguhan ka, no? Like, minsan sa ano ko, sa case ko, as a new Rotarian, kasi parang 4 years Rotarian pa lang po ako. Tama ba ako kung di ako nagkakamali? 4 years Rotarian pa lang ako, pero yung mentorship na natatanggap ko from my past presidents, no, ang gagaling, ang babait po nila, ang gagaling. Then kung paano ako tinitrain sa paggawa ng project, paggawa ng report. So, nakakatuwa na napaka-generous po nila. And I believe, no, kapag nandiyan tayo sa distrito, lalo na kapag humahawa ka ng mas malaking papel pagdating sa leadership, these people are really genuine in terms of helping, giving help, no, sa atin, sa ating mga leaders. So yun, now, that is the interview that we have for you, DR Arianan. Any last word po for our Rotarians or sa ating mga taga-pakinig po ngayong araw na to? Yan. So yun, siguro sa ating mga nanonood, Rotarian, Rotaractor, or viewer lang kayo, hindi kayo part ng Rotary family, tandaan natin na Yes. makakatulong tayo even sa ating maliliit na ways. Nandito naman lagi yung mga Rotarians, mga Rotaractors to help yan sa ating mga different communities. And ipagpatuloy lang natin yung ating magandang mga ginagawa. I think kasi yung ang kailangan natin rin is yung consistency sa mga projects din. So, pag maganda yung project, ipagpatuloy natin, dire-diretso lang tayo. At kung yung ating mga project ay parang may kakulangan or may problema, tignan natin ulit at mas pagandahin pa natin yan on how can we improve this project to help or give more impact dun sa community na yun. Yan. Thank you so much, DR Renan, for the time and heartwarming interview. Yan ay from our Titi Lizelle, no? Maraming salamat po. No? Pero may nagpahabol ng tanong. May habol po na tanong. Can you share po some basics in forming a Rotaract Club? What are the basics that we should do po kapag mag-form kami ng Rotaract Club? Ayan, sige. So, sa ngayon, may ilalabas kaming guidelines on how to parang form a Rotaract Club. So, initially niyan, mas maganda na sundin na rin yun. Syempre, kailangan muna is dapat may intention talaga kayo to create a Rotaract Club. Iuna yan. Like, there's an intent yan to create a Rotaract Club. Then, syempre, you're gonna contact us or email us yan so that we could guide you. Bigyan namin kayo ng forms and yung consti and bylaws ng Rotaract so that mas malaman pa ninyo kung ano yung laman. Then eventually, papatawag kami ng meeting with you, with the Rotary, sponsoring Rotary Club or sponsoring Rotaract Club, yung members and yung incoming president para malaman namin kung ano talaga yung ano yung plano nyo, ano yung intention nyo, para mas mag-guide namin. Yun yung importante doon, may certain connection ka with the clubs na papasok din. So after nyan, you're gonna the usual, ayusin mo yung form, you're gonna fill it up, then yan, sasubmit lang sa amin kasi kami nang bahala niyan once ma-fill up na ninyo yung mga kailangan. Then after that, maybe you're gonna wait 2 to 3 weeks for the approval of accreditation ng Rotary International. Tapos mag-i-email din yun sa kanila with the certificate na. So ganun lang naman yung process, but we will release a guideline for that. Actually naka-ready na, ano na lang siya. So for review, ipapa-review na namin yung kay Go para makita niya na. Yeah. Yon. Once again, ladies and gentlemen, DRR Renan. Yeah, palakpakan naman po natin virtual club para kay DRR Renan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa interview nito at alam namin na makakasama pa namin kayo for the next coming episodes ng Katotok. See you next week, DRR Renan. Mag-induction dito sa Laguna, Santa Cruz, Laguna. So see you. Makakapag-picture ako sa'yo next week.
No? Yan. Thank you so much. AGSEP, may tanong, no? Thank you so much, JR Renan. AGSEP, the question is for you. Who is your mentor and among the Rotarians who inspire you the most? So, in terms of, in Rotaract, siyempre, yung isa sa tumatak talaga sa akin in mentorship is our DRR, Patrick Joseph Dondonilla. So, Joseph din. So, ang tumatak sa akin doon sa leadership niya was, remember that awards are just icing on top of a cake. So, we don't do Mm-hmm. projects because we want to be recognized, but because we want to help other people. So, yun Correct. yung sa Rotaract. But syempre, in Rotary, napakadaming inspirational Rotarians na talagang tinitingala ko. Siyempre, isa na doon yung ating producer, si past District Governor Ray Castillo, which is on a regular basis, he gives me advice on how to become a good leader. Not only sa club, but syempre outside of our club. So talagang with those kind of Rotarians na talagang minomold yung mga new Rotarians kasi I consider myself new Rotarian din eh. Kasi I just started Mm-hmm. last 28. Then Correct. dire-diretso lang yung pagiging district officer sa Rotaract. Then ngayon, naging district officer tayo sa Rotary. So, tuloy-tuloy lang yung serbisyo kasi na-i-inspire ako sa mga kasamahan ko. So, yun lang. Thank you. Ayan. No? Kailangan po namin ng mentorship, no? So, sa mga Rotarians po dyan, no, na gustong-gusto kaming i-mentor, no? Thank you so much in advance. Diba? We are new Rotarians and mahaba pa AGSEP, no? Yung nalakarin natin sa pagsiservisyo sa ating komunidad, no? And in terms of answer ko yung title nung katotok episode natin, with all of the learnings na nakuha natin from DRR, sa mga discuss natin ni AGSEP, punta tayo doon sa ano yung gusto mo na matandaan ng mga viewers natin, ano yung pinaka gusto mong matandaan lang nila with our discussion. Let's go to the reflection part. No? What is your last word to them? AGSEP. So, for our viewers, let us all know na what Rotaract means. Ano? So, literally, Right. Rotaract is a coined word for Rotary in action. So, for our young viewers who would like to become part of this organization, so try ninyo. So, you can contact your local clubs sa inyong mga lugar. Definitely, merong mga malalapit na clubs or sa inyong mga university, you try to join. Right. Kasi talagang yung leadership skills mo, yung camaraderie, yung fellowship, and you will gain connections in the end, lalawak yung network mo. But the most important thing here is that hindi lamang yung mga professional na tao yung kayang tumulong. Kahit sino, kahit kabataan, kaya nating tumulong sa pinakasimpleng mga bagay na kaya natin. Hindi laging pera yung nagiging Wow. basihan Wow. kung paano tayo tutulong sa tao. Mm-hmm. At dahil doon natandaan ko, yung tatlong bagay na kaya natin ibigay sa community, the three T, no? Time, treasure, and talents. So we have all of those, no? Kung wala ka mang treasure, no? Yung pera natin, you still have your time and you still have your talent that you can share to the community. Sabi nga dito, change begins with each one of us, and together we can create a brighter future. Magsama-sama naman po tayo para magbigay ng pag-asa sa ating komunidad. And that's all. That wraps up another inspiring episode of Katotok. Maraming salamat po sa ating bisita. Maraming salamat sa ating co-host, AGSEP. Thank you so much talaga. Nakakatawa. And more of this, no? And of course, I want to extend my heartfelt gratitude to our incredible guest, DRR. No, thank you so much po. Sana makasama ko po namin kayo for the next coming episodes of Katotok. Sa aming mga listeners na hindi po kami iniwanan, thank you so much for tuning in. We hope you are leaving today's episode feeling inspired and motivated to take action. Sa mga nag-work po
sa back end ng Katotok. Thank you so much, Pipi Lizelle, Pipi Nova, no? Sa mga kasama po natin, Kuya Hani, thank you so much. Thank you. Again, my name is King Lee, and I am with ASAP, no? Thank you so much. Samahan po ninyo kami sa susunod na Katotok. We will explore more fascinating topics and stories to shape the world, no? Until then, stay hopeful, stay engaged, and keep the conversation alive. Thank you so much, and have a great day. Salamat po. And of course, I would like to say thank you to sa ating AJ Joseph, no? Siya po yung magbibigay ng prizes, no? Sa mga top 6 natin na nag-comment dun sa question of the day natin. And we will be posting that on our Katotok page. So, kabagan po ninyo, pipili po kami ng top 6 and iko-contact po namin kayo, no? Contact po namin kayo para naman po doon sa premyo ninyo. Ayan! Thank you so much, everyone! Bye-bye! Have a great day!